Good morning, good morning. Ayun, bumabiyahe tayo ng mga loads. Papunta tayo ng Balintawak. So, itong video na to ay patungkol to sa INCAP. Sa mga violators, sa mga hindi nagbabiolate, sa mga nag-handle ng mga cameras dyan sa INCAP, wherever INCAP installed. Siyempre, mga motorista, whether motor or kotse, maging ano po tayo sumunod sa batas trapiko. Pag sinabi mong batas trapiko, pag sinabi mong ako, sumusunod din talaga ako. Minsan lang ako nagkakamali or minsan lang ako gumagawa ng pero madalang po yun, talaga sumusunod ako sa batas. Now, sa mga halimbawa sa mga motorcycle na talagang dumadaan dyan sa may bike lane, mayroon namang shared lane at mayroon namang exclusive for bike lane, wag po tayong pumasok dyan dahil talagang makukuha na talaga kayo ng picture ng INCAP nag-handle ng kanilang mga cameras. Now, sa mga car naman talagang yun, follow lang tayo at bigyan din natin yung halimbawa sa motorcycle. Kasi ako nagmumotor ako, motorcycle lane, medyo kaya nga nakalagay yung motorcycle lane, in my knowledge, shared lane para sa mga four wheels at saka yung mga motorcycle. So bigayan lang naman lahat ng bagay. Ang ibig ko sabihin para wala tayong aksidenteng magaganap or yung hindi naman iinit ang ulo ng mga personnel na mga MMDA na nag-handle ng cameras doon sa INCAP nila. So yun, para wala pong violator, wala pong violations na mangyayari. So sayang din naman ang pinagkikitaan natin na pera. Kung marami kang pera, pwede rin naman mag-violate ka ng violate para talagang magbayad sa MMDA. Pagka talagang siyempre sayang lahat ng piso man yan or sayang lahat ng pera. Now, bike lane, balik tayo sa bike lane, motorcycle, yun lang, sumunod lang. Kung mayroon talagang walang bike lane, pwede namang specific na na walang bike lane, pwede tayong sumingit. Kung may bike lane naman, siguro naman camera sa holder dyan, pagbigyan nyo naman yung mga sumisingit-singit lang or yung mga nag-overtake lang. Wag lang talaga magbabad, kasi pag nagbabad na, siyempre kamuti na yon. Or yung mga kotse naman, hindi lang ibig sabihin tawag nito, hindi lang naman lumalabag ang mga motorcycle, mga riders, kundi pati yung kotse, pati mga four wheels driver, talagang pumapasok din sila sa mga bike lane. So kayo na rin mismo, huwag na masyadong higpitan dahil unang-una, kung wala naman po kayong pakialam sa mga income ng mga individual driver, sige, tira kayo ng tira, violation ng violation, pero naman siyempre isipin nyo naman, dahil una-una, sabi ko nga, mahirap kumita ng pera, so sayang din naman yan. Kung hindi naman siya intentionally na talagang nagkakamuti or nagpapasaway, pwede naman pagbigyan nyo na lang. Kasi ang cameras naman, hindi mo naman makikita on this spot, ganon. Kasi siyempre, kung nagbabiolate ba siya or paring umuvertik lang or napaapak lang sa lane. Pero kung yung halimbawa nag-disregard traffic light, automatic yan. Tadtarin nyo yung nagdi-disregard na naka-stop na, and then marami yan. Ako kasi matagal na akong driver at alam ko yan. Mayroong iba talaga sobrang kamote na, ma-four wheels, ma-two wheels, ma-trucks, mayroong ganun talaga. So pagka ganyan sitwasyon, nagdi-disregard na nagkukos ng accident, tadtarin nyo na yung mga ticket para para matuto. Yun ang ibig ko sabihin. Hindi naman ako sobrang ang ibig ko lang sabihin, para matuto, lahat dapat susunod sa batas trapiko para maayos, smooth ang ma-traffic man yan, sumunod lang tayo. Wala tayong magagawa, traffic na talaga Pilipinas. Kahit nga sa ibang bansa sa pinanggalingan ko, sobrang traffic din, hindi naman lang dito ang traffic So kahit saan yan, lalo na pag rush hour. So yun, maging malamig lang ang ulo sa lahat ng bagay at mga again, yung mga nag-handle ng cameras, pagbigyan nyo ng konting pagkamali. But then, kung intentionally, go!